si Ira. So, Ira, nung nag-guest ka dito, wala. Sabi mo lang, pangako mo lang, the best mo. Ganyan, no? Wala kang talagang pinamis na ano. Ngayon, first timer, tapos nakapag-uwi ka agad ng medalya. Sabi nga nila, hindi ka nag-gold sa SEA Games na ano lang yan, Southeast Asia. Ngayon, ito, biggest stage, pang-Olympics ka. Going there, talagang nag-iisip ka pa. So, ano at kailan yung time na sabi mo, kaya-kaya mo pala to? Simula naman po nung nakapasok na po ako ng highest competition ko like SEA Games, World Championship, tapos mga Asian Games po ako. So, nandun po sa mindset ko, kaya kong pumasok sa Olympic po. So, doon po nag-start po talaga na parang nakapasok na ako sa SEA Games eh. So, parang start na siya hanggang Asian Games. Tapos nung sa Olympic po, parang hindi na ako nanibago dahil po sa Asian Games. So, dahil naranasan ko yung ganong area, so parang wala nang bigla po sa akin. Ganun po. So, yung mindset mo dun sa Olympics, parang ano na lang to? Parang SEA Games, Asian Games na lang? Hindi naman po, kasi big competition siya. So, yung focus ko lang doon is to get medal. Parang, yun yung sinasabi ni Sir Marco sa akin na parang, never mind yung iba po just parang chaos or whatever po. Parang, focus tayo sa goal. Parang yung nasa paligid natin, everything else is distraction. So, doon ka sa goal. Yan po. Especially nung kalaban mo yung France, ano sabi sa iyo ng mga coaches mo? Yung France naman po, yung kalaban ko. As in, nakafocus po talaga ako sa kanya. Hindi ko po talaga medyo nasa dugout po ako, nandun po, nung tinawag ko yung France una. Naririnig ko yung crowd, tapos pinapaupo po ako ng layasan nila, parang umupo ka muna kasi ang tagal niya siya kasi host country. Tapos siyempre sa isip ko po, sabi ko hindi, napataas na ako. Hindi ako umupo. Kasi may feeling din po talaga kahit ano po na parang pag umupo ka, tapos siyempre ingay ng crowd, parang medyo madadawad ka. So ako kasi, sabi ko, ay hindi ako umupo. Tapos nakalaban ko siya kasi nung last year din. So kailangan ko rin bumawi. Tinalo mo? Natalo niya po ako sa Strandia, 3-2 po. So hindi, yung galaw ko po sa Olympic, hindi po ako ganun gumalaw. Nung naglaban kami, so, nasa gitna lang po ako nun kasi nga may injury ako nun sa time ko. So, ayun po. Tapos nung palabas na ako po nung sa dugout po, as in, wala na po akong naririnig na crowd, nasa kanya yung focus ko. Tapos, nagulat na lang ako nung sinabihan ako nila coach na palabas pa lang po kami is binubuo. As in, wala pa akong narinig na crowd. Papunta sa kanya siya, halos siya lang yung focus ko. Tapos, yung presence of mind ko, coaches lang, gano'n lang. And then, doon sa kalaban. Ayun po. Ako, ganda ng kwento ni Ira doon. Ano? Gandang mindset yun sa laban na yun. So, ba't na? Sige pa, mamaya pa. Si Coach Reynaldo. Salamat, Ira. Balikan ka natin. Coach, halos sabi mo, ikaw ang talagang nag-vote kay Ira, no? Paano mo siya hinanda going to the Olympics? Nung nandun na kayo, ano yung mga sabi yung mga importanteng bagay na alam yung papakinabangan mo sa laban? Yun nga, well, sa naman sa training camp namin, start lang kami sa training camp namin, yung naman namin, yung pinaka-mindset talaga na inaano namin sa mga bata, yung sa Olympic. So, doon namin minsan na magkakaroon ng kunting mga, pinag-debate pa rin namin sila na yung focus natin, ito yung target natin, kailangan split tayo dito lagi sa ito. And then, yun nga, si Marcos, kakaroon kami ng mga psychology session kay Marcos. Isang malaking bagay yun para sa mga athlete na mga focus nila sa laban nila. And then, after naman, sa competition naman kami competition stage na kami, doon na, nagkakaroon na kami ng mga, siyempre, minsan, sa laro ko rin minsan, pag makita mo na, minsan, mayroong doubting ko, minsan, gano'n na, mga kalaban, mga gano'n. So, siyempre, ang coach kasi yung guide, naman coach na i-guide natin yung mga atleta dito na maging siya sa laro nila, maging handa. So, doon na yung mental namin sila, ganito kaya example na natin yung laro niya by France.
So, siyempre, yun nga, sabi nga na medyo sa taga-post. Kasi, before ng fight na yun, sa mukha sa ko laro, siyempre, alam namin kung sino makalaban namin. So, kinausap ko na talaga si Aralyn. Sabi ko, itong laro natin na itong mabigat to. Sabi ko, host country kalaban natin. Pero sabi ko, hindi ko akong isipin yan. Isipin mo yung goal mo. Huwag mong isipin yung proud, huwag mong isipin yung ano. Kasi itong laro na to, pag mano, ito lang makapagbabago sa buhay mo. So, siya na naman siya doon. Sabi ko, ano yung mga magulang mo, mga kapatid mo, isipin mo lagi yan. So, sabi ko, ito na, nagano siya, sabi ko, coach, ano to, kaya to, coach. So, and then, start na ng laro namin. Nakita naman siguro na talagang higpitan na laro nun. Kasi, ang score kay first round, 3-2, panalo kami. Yung second round, 3-2, talo kami. So yung last round talaga, kinabahan rin talaga ako. Kasi sabi ko, ano na to? Hello, Ira, sabi ko, Ira. Ininawa ka pala yung ulo niya. Iniharap mo na sa mukha mo. Oo, no. Si bibigay mo pa ba ito? Talagang inanong ko na talaga sabi niya, ni coach, akin to, coach, akin to. Coach, sabi ko, bigyan mo lang ako ng clear punching lang, clear punching. Yun, yung ginagawa, talagang bata, talagang kung gusto mo talaga manalo, talagang may paraan niya. Sabi ko nga kung gusto mo manalo, may paraan talaga. So, napakang bagay na, ano rin si Era talaga na, yung stake sa puso niya talaga manalo ng goal. So, talagang kita naman kung nung nanalo sa Era, siguro talagang grabe ang sayo-sayo. Alam mo kung bakit? Sa matagal na hindi na si Era lang ako, ilang competition din na hindi siya nanalo ng medal. So, as a coach, grabe yung style ko. Nakakataon, bato-ba na ako dun sa talon eh. Sa coach, makita ko yung pagod ko rin na nabuha rin ng pagod. So, napaka-disipon naman na ano siya. Well, kita naman si Steve, si Steve, hindi mo naman sabi na baguhan si Steve. Kita mo naman si Steve, nung kalaban niya, baliwala sa kanya yan. Ganun si Steve, siya magaling mag-reverse niya. Si kaya rin ako talaga masayang-masayang ko. Buti nga, hindi na sumakit yung ulo ko sa kakasigaw eh. Sabi kay Mitchell, ikaw lang mo rin siya. Yun po yung experience ko talaga. Yes, Ira. Okay, congratulations ulit. So, etong panalo, etong bronze medal sa Paris, ano ang magiging daan nito sa mga susunod mong competition? Ito ba ang ibig sabihin, mas gutom ka pa sa mga susunod matapos nga na sa pinakamataas na level ng competition ka na nagpatunay ng husay? Ayun po, naging motivation ko po siya para sa mga next competition ko. And the good thing is, sabi ko nga, aware naman po ako na bronze medalist ako, na nag-Olympian ako. Pero yung maganda po is, sabi ko, hindi ko siya ganon ka-feel. So parang feeling ko parang wala pa rin. So parang kailangan ko pa ng medal. Hindi ko po kaya tinatanong po ako ano daw yung feeling na medalist or something. Sabi ko, hindi ko pa po siya maramdaman kasi parang yung utak ko tsaka yung feeling ko na parang hindi ko pa nakuha yung goal. So parang kailangan ko yung goal ko. So medalist ako tapos ganito po, pero wala pa rin eh. Hindi ko po, grateful naman po ako, sobrang grateful po ako lalo sa mga blessings, pero hindi ko pa siya ramdam, parang wala pa rin. Yung parang, eto pa rin, ganito pa rin ako. Yung goal ko hindi ko pa rin nakuha eh. So, kailangan ko pa rin magtrabaho sa lahat po. Tapos sa lahat ng blessings, sabi nga po nila, dahil natanggap mo ganito, parang hinto ka lang po sa boxing, ganyan. Hindi ko po kasi naiisip yung ganun. Yung blessings po kasi parang, ayun po, para sa family ko po yun. And then, yan yung iba po, for the future nga po. Pero yun nga po, sabi ko, the good thing is, hindi ko siya ganun karamdam. So parang, dahil hindi ko pa nakukuha yung goal ko, nandun sa rin yung avoid na kailangan ko pa pong maglaro. Tapos, sunod na competition, mas lalo ko pa pagtrabahoan. Yes, mas gutom ang Ira Villegas. Section Marcos, what is the big difference of the campaign now? Kasi gone are the days na yung kapag yung boxer umakyat ng ring, parang nandun yung kaba, andun yung takot. Sabi nga, may naninigas, hindi makasuntok. Pero di natin nakita sa 5 boxers na lumaban para sa Team Philippines.
Bakit mas talagang tougher, I would say, yung mga boxers natin ngayon? I think hindi naman nawawala yung mga kabayong pressure, expectations obviously like this Paris siguro higher than before. No? But baka baka they're better able to manage lang yung mga ganun. Something na we emphasize rin naman sa kanila. No? Even mga coaches kami na di ba, nandyan lang yan, it's part of what we do, di ba? But it's really how you respond to those things, even the unpleasant feelings like pressure, expectations, even doubts, worries, hindi naman talaga yun mawawala eh. Pero yung lang, it's where you place your attention, siguro. Baka like si Ira was able to do a good job on that, na despite the very hostile environment sa kanyang quarterfinal bout to secure the medal, talagang dun pa mas lumabas lalo yung focus tsaka composure niya. So, but hindi rin siya nangyari overnight eh. Kasi several years of rin yan of rehearsal for Ira. And then, I think yung preparation din talaga helped a lot. No? Kanina natanong yung kailan naramdaman ni Ira na she can actually do it. Kung babalikan ko baka yung yung gold medal siya sa Spain before the first qualifying tournament in Italy. Meron kaming pre-tournament, meron kaming training camp tsaka tournament sa Spain before the first world qualifying tournament sa Italy kung saan siya nag-qualify nung March. No? Yun yung kauna-unahan niyang gold medal sa international tournament nung February lang sa Spain. And yung tinalo niya doon sa finals, yung Kazakh na world champion. No? So, sobrang at that time, sabi ko, napakalaking confidence booster kay Ira. Dahil, yun na nga, parang several tournaments, at si Silver naman, punta kami ng Russia, Silver, ganda nung pina-perform. Punta kami Bulgaria, Silver, ganda rin nung pina-perform. Yung alam mo na na to parang ready na. And in fact, hindi rin, yung iba nagtatanong kung nagulat ba kami na nag-medalist si Ira sa Olympics. Hindi, kasi Olympic Solidarity Scholar nga namin siya eh. Di ba? Ibig sabihin, siya yung, for this Olympic cycle, siya yung dinominate namin na malaki yung chance mag-medal. Kaya siya, Olympic Solidarity Scholar. It's not after the fact na, uy, bigyan natin ng scholarship kasi ganda ng perform sa Olympics. No, prior to that, the start of the Olympic cycle, Olympic Solidarity Scholar na siya. So meron siyang extra support na natatanggap, hindi pa na kompleto, from the IOC. Diba? Dahil siya yung nakikita namin na talagang, na to hinog na to, it's just a matter of time It's just a matter of time. Dahil talagang kailangan na lang siguro ng isang breakthrough win. And I think nangyari yun ng Spain. Tapos nag-carry over sa Italy, nag-qualify siya, ganda ng perform niya, 3 bouts yun, or 4 to qualify. Diba? And then, hindi rin naging madali actually, leading to the Olympics. Kasi ito rin yung isang gustong emphasize. No? Before the Olympics, yung last PSA forum natin, hindi actually ito nakaka-train Injured Isang buwan to na walang boxing training before the Olympics. So, si Coach Aldoc, alam niya yan, hindi na mapakali yan Hindi na mapakali. Mga coaches, kami rin, para bang, okay ba itong ginagawa natin, di ba? Na wala siya sa hindi siya nagtitraining ng boxing. Isang buwan, no? Ano injuries? Madami. Tuhod, paa, balikat, shoulder tendinopathy, mild MCL sprain, may compartment syndrome sa left foot. So parang Maraming extreme pain. ang daming injury. So, pero dito na rin papasok yung importance ng mga support staff Kasi kumbaga naniniwala rin kami sa proseso na kung isasama ko yung boxing training natin yan, malamang wala tayong mapapala sa Paris. Bigyan na natin ng chance yung sarili natin to take care of our rehab. Fokusan natin yung rehab ngayon, kahit yung timeline medyo alanganin
No, focus natin yung rehab. Magtiwala na lang tayo dun sa proseso na ito talaga yung kailangan natin gawin. Ito yung best thing that we can do in this period. And then, siguro unang sparring niya ulit, unang sabak niya ng sparring, nandun na kami sa France eh. And then Germany, yun na yung actual sparring na tipong 2 weeks before na yata. Yun na yung actual sparring with some of the opponents na nakaharap rin niya doon, like yung Algeria. Medyo doon na nasukat yung doon yung nasukat yung Algeria na well, mas effective ka pagka mauna ka ng first 2 attacks. So, doon na lang eh. Kumbaga, yung timeline talaga sobrang tight. But wala, tiwala na lang din talaga doon sa proseso. Yung aming mga physiotherapists, yung aming strength and conditioning coach, si Coach Kit, PT namin, si PT Bedel, napakalaking tulong talaga dun sa naging recovery niya. Si Nesty rin, may mga iniinda rin yan actually. So I feel like we were siguro smarter then with the way we manage their bodies, their injuries. As compared ng Asian Games na talagang sunog talaga sila. So hindi rin talaga naka-perform. So yun siguro isa sa mga naging adjustments rin namin na siguro 5 years ago hindi kami maging komportable doon sa ganung setup. But this time parang you have to you have to be flexible then with your approach. Sige lang, Coach, ano na ngayon ang